The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to Nicodemus, "Just as Moses lifted up the serpent in the desert, so must the Son of Man be lifted up, so that everyone who believes in him may have eternal life. For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him might not perish, but might have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through him. Whoever believes in him will not be condemned, but whoever does not believe has already been condemned, because he has not believed in the name of the only Son of God. And this is the verdict, that the light came into the world, but people preferred darkness to light, because their works were evil. For everyone who does wicked things hates the light, and does not come toward the light, so that his works might not be exposed. But whoever lives the truth comes to the light, so that his works may be clearly seen as done in God." The Gospel of the Lord. A blessed Sunday po sa ating lahat. Welcome to our Sunday Gospel Reflection. And we are now on the fourth Sunday of the season of Lent, popularly called as Laetares Sunday. At alam niyo po, sigurado ako, if there is one biblical verse na sobrang memorized na ng lahat ng tao, it is John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son. Alam niyo po, napakaganda ang biblical verse na ito, and it is very appropriate na ito yung well-memorized and well-known biblical verse, because dito ipinapakita ang pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao at sa mundo. And usually, ito rin kasi yung tinatanong natin Marahil may mga naririnig kayong mga tao ang tinatanong, mahal ba ako ng Diyos? Tunay ba ang pagmamahal ng Diyos sa akin? Or gaano ba ako kamahal ng Diyos? How much does God love me? Kaya ngayon, napakaganda na ito yung pagninilayan natin. For God so loved the world that He gave His only Son. Unang-una po sa lahat, malalaman po natin sa biblical verse na ito that the love of God is manifested in His giving. Ibig sabihin, ang kanyang pagmamahal, ipinadama niya, ipinakita niya, ipinamalas niya sa kanyang pagbibigay. Kaya nga sabi ng Ebanghelyo, God so loved the world that He gave. Ibinigay niya ang kanyang anak. Ito yung pagmamahal ng Diyos. It is in His giving. Kaya nga, hindi po ba, kung tatanungin mo ang mga tao, paano nyo nararamdaman ang pagmamahal ng Diyos sa inyo, hindi ba kadalasan na sagot ay yung mga ibinibigay ng Diyos araw-araw? Ibinigay ng Diyos ang buhay natin. It's a sign of His love. Ibinigay niya sa atin ang ating pamilya, a manifestation of His love. Ibinigay niya sa atin ang mga ari-arian natin, trabaho, negosyo, talento.
tanda ng kanyang pagmamahal. Kaya nga, if you would like to know the love of God, look at what He has given to you. Pangalawang detalye po niyan is, hindi lang yung nagbigay ang Diyos dahil sa kanyang pagmamahal o hindi lang ang kanyang pagbibigay ang manifestation ng kanyang pagmamahal, kundi He gave His only begotten Son. Anong ibig sabihin nito? Ang ibinigay niya is the best, the most essential, the most important. Kaya nga ang ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kumbaga hindi tingi-tingi, hindi cheap ang pagmamahal ng Diyos, kundi He gave even His most precious Son out of His love for us. Ganyan tayo kamahal ng Diyos na ibinigay niya kahit yung kaisa-isang anak niya to remind us that the love of God is giving the best. Magandang pagninilayan po natin yan, no? Unang-una, sana ang pagmamahal natin sa Diyos, pagmamahal natin sa ibang tao, is also manifested by our giving. For example, kung tunay na minamahal mo din ang Diyos, katulad ng pagmamahal niya sa iyo, tanong is, what have you given to God? Meron ka bang ibinibigay din sa Diyos na panahon? Ibinibigay mo ba yung talento mo para sa Kanya? Ibinibigay mo ba sa Kanyang pasasalamat mo? Ibinibigay mo ba sa Kanya ang sarili mo? In short, iyon ang magiging batayan natin o sukatan natin ang ating pagmamahal sa Diyos. Meron din ba tayong naibibigay sa Diyos? And connected to that, ano ba yung ibinibigay din natin sa Diyos? Baka naman tingi-tingi. Baka naman yung cheap ang ibinibigay natin sa Diyos. Remember, because God loves us, He gave us the best. His only begotten Son. Kaya ang hamon sa atin is, if we truly love God, we should not only be giving what is fair or the normal or whatever. No? Ibinibigay din natin sa Diyos is the best. The best out of us, the best from us, the best time, the best talent, the best gratitude, the best worship. Pangalawan yan is the love for our neighbor. Sana yung pagmamahal ng Diyos na yan, ganyan din tayo. Kaya nga, for example, yung mga may asawa, may pamilya, may mga anak, may mga katrabaho, ang tanong, pinatutunayan ba natin ang ating pagmamahal sa kanila sa pamamagitan ng pagbibigay din natin at pagbibigay ng alin? Hindi ba kayong mga mag-asawa, if you truly love your husband or your wife, o yung mga parents, if you truly love your children, o yung mga magkakaibigan o magkakatrabaho, hindi ba if you truly love them, it is in your giving. At yung ibinibigay ninyo is the best. Parents give the best of themselves to their children. Husbands or wives give the best of themselves to their spouse, hindi ba? Sa atin, we give the best of ourselves to our work, to our business. Hindi yung mga tingi-tingi lang, hindi yung cheap, kundi we give the best out of our love for them. Kaya mga minamahal kong kapatid, ngayong 4th Sunday of Lent, napakaganda that we are reflecting on the love of God for each one of us. That is manifested in His giving, and not simply giving, but giving the best. Jesus, our Lord, His only begotten Son. Kaya sana, ito rin yung maging hamon sa atin.
that we love as God loves. Ibig sabihin, we love God by giving the best of us to Him. And we love other people by giving our best to them. Lagi niyong tatandaan, one who truly loves is always willing to give the best of himself or herself to his or her beloved. Ang tunay na nagmamahal, handang ibigay ang lahat para sa kanyang minamahal. At ito po ang ating mga points for reflection. Una po sa lahat is, bilang tanda ng iyong pagmamahal sa Diyos, handa ka bang ibigay ang lahat sa Kanya? Pangalawa is, bilang tanda ng iyong pagmamahal sa ibang tao, handa mo rin bang ibigay ang lahat para sa kanila? Muli, Father Xavier po ito para sa dasal at pagninilay. At alam niyo po, magsi 6 months na po ang ating YouTube channel ngayong linggong ito. And I would like to personally thank you for supporting our YouTube channel at sana invite others to subscribe and share our videos to your family and friends. And together, we inspire. God bless us all and keep safe always. Maraming salamat po.